yung naranasan mong sandaling panahon na na-depress ka o nalungkot ka, inaliw ka naman ng salita ng Diyos, naalala mo, ang Diyos pala ang gumawa, hindi ako dapat magdamdam, hindi ako dapat manatiling ganito. Sandali ka lang na parang nasyak, sandali ka lang nalungkot, naalalayan ka nung aral, aba, ang epekto naman nun, patataasin naman ang immune system mo at ililigtas ka dun sa mga infection and other diseases. Yun ang mangyayari, dalawang klase. Isang depression na tumatagal dahil walang aral, papunta yun sa kamatayan, spiritual at saka literal. Pero yung nakatanas ka ng lungkot, matinding lungkot, sandali lang dahil may aral naman tayo laging pinag-aaralan, nakakapagpataas naman ng immune system. Tingnan mo yan, kahanga-hangang bagay na yan na natutuklasan ng siyensya. Nasa Biblia na pala. Kasi palulungkutin ka lang sa sandaling panahon, hindi naman habang panahon Kasi meron ka kasing maaring naging pagkukulang mo sa asawa mo, pagkukulang mo sa anak mo, na hindi mo naharap yung anak mo, na naipagtiwala mo lahat sa katulong mo, na-realize mo ngayon gaano pala kamahal sa'yo ang iyong anak, magagawa mo yung pagkukulang mo sa iba mo pang mga anak. At saka nung marinig mo yung aral na ang Diyos naman ang kumukuha ng mahal mo sa buhay, yung asawa mo, o kung sino man, mawawala yung iyong aaliwin ka ng Espiritu ng Diyos na huwag ka nang malungkot dahil ang Diyos ang gumawa niyan, wala namang ibang makakagawa niyan. Mapuputol ngayon yung iyong stress, yung iyong depression. Yun ngayon ang magpapataas ng immune system mo. Para ma-prolong yun, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na bakit na po prolong? Dapat kung nalumbay ka man, hindi naman inaalis ng Diyos sa'yo, malumbay ka dahil nawala yung asawa mo. Pero dapat ma-realize mo later on, gawa ng Diyos yun dahil ang Diyos ang kumukuha ng buhay. So, hindi mahaba yung iyong Yun ang sinabi ni Pablo sa unang Corintios 7. Ang nagsisiiyak, maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nangagagalak, maging tulad sa hindi nagagalak. Kailangan paminsan-minsan matuto kang malungkot. Kasi may magandang epekto yon. Yun namang umiiyak, huwag laging paraging umiiyak, sabi niya. Kasi masama naman yung mananatili kang iyak ng iyak. Dapat maliwanagan ka rin, natigilan mo na yung kaiiyak mo dahil hindi naman mababalik na yung asawa mo kung umiyak ka ng umiyak. Mapuputol ngayon yung pag-iyak mo. Tataas ngayon ang immune system mo. Kaya tama sabi ng Biblia, ang kalumbayang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi sa ikaliligtas at hindi sa ikalulungkot. Kasi kaya ka nakaranas ng kalumbayang mula sa Diyos, maring may kasalanan ka. Pwede bang yung sakit? Pwede ba rin dahil yun parang pagsubok? Pwede rin yun, pero pwede rin yun na yun palo dahil may ginagawang mali ang isang tao. Kaya ka pinapalo para palumbayin ka. Palumbayin na magbibigay sa iyo ng pagsisisi para maligtas ka. Ultimately, makinabang ang kaluluwa mo.